Alam mo ba na may mga negosyong kahit simpleng tinapay lang ang ibinebenta ay pwedeng maging magandang pagkakakitaan araw-araw? Isipin mo, pandesal sa umaga, Spanish bread sa merienda, ensaymada, monay, cheese bread, at iba pang mga paboritong tinapay ng mga Pilipino. Hindi kailangang sobrang laki agad ng bakery mo. Pwede kang magsimula sa maliit, matutong mag-produce, magkaroon ng regular na customer, at unti-unting palakihin ang negosyo. Pero bago ka magsimula, kailangan mong malaman ang puhunan, kagamitan, ingredients, production, pricing, marketing, at higit sa lahat kung paano mo mapapanatili ang kalidad ng iyong tinapay. Kaya kung interesado kang magkaroon ng sariling bakery business, samahan mo ako hanggang dulo dahil pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay na kailangan mong malaman mula sa pagsisimula hanggang sa pagbebenta. At bakit nga ba magandang negosyo ang bakery? Ang bakery ay kabilang sa mga negosyong may potensyal dahil pagkain ang pangunahing produkto nito. At ang tinapay ay bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng maraming Pilipino. May bumibili para sa almusal, may pang-merienda, may pangbaon ng mga bata, at mayroon ding bumibili para sa kanilang pamilya. Ang maganda pa rito, hindi mo kailangang magsimula agad sa malaking tindahan. Pwede kang magsimula sa maliit na production area at limitadong produkto. Halimbawa, maaari ka mag-focus muna sa 3 hanggang 5 produkto gaya ng pandesal, munay, Spanish bread, cheese bread, at ensaymada. Kapag dumami na ang customers at lumaki ang puhunan, saka mo dagdagan ang iyong produkto. Magkano naman kaya ang puhunan nito? Ang puhunan nito ay depende sa laki ng bakery na gusto mong itayo. Kung maliit na bakery lang muna, kailangan mong paghandaan ang mga pangunahing kagamitan tulad ng oven, mixer, upang masa, baking tray, weighing scale, misa, lalagyan ng racks, packaging materials, at iba pang kagamitan. Kailangan din ng puhunan para sa ingredients gaya ng harina, asukal, margarine o butter, gatas, itlog, at iba pang sangkap depende sa recipe. Huwag kalimutang isama ang renta kung hindi sarili ang lugar, kuryente, tubig, permits, at working capital. Napakahalaga ng working capital dahil hindi naman isang araw lang ang negosyo. Kailangan mong may pera para makabili ulit ng ingredients habang hinihintay mo ang balik ng iyong puhunan. Ang pinakamahalagang prinsipyo dito ay huwag ilagay lahat ng pera mo sa kagamitan. Maglaan din para sa ingredients, operasyon, at emergency expenses. Pumili ng tamang lugar. Malaking bagay ang lokasyon sa bakery business. Mas maganda kung malapit sa residential area, paaralan, palengke, terminal, opisina o lugar na maraming dumadaan. Pero hindi ibig sabihin na kailangan agad ang napakamahal na pwesto. Kung meron kang sariling lugar na accessible sa mga tao, malaking advantage iyon. Maaari ka rin magsimula sa bahay kung pinapayagan ng setup at lokal na regulasyon, at magbenta gamit ang pick-up, delivery o online orders. Ang mahalaga ay madaling makita, madaling puntahan, at madaling makabili ang customers. Pumili muna ng mga produktong patok. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng bagong bakery ay ang paggawa agad ng napakaraming klase ng tinapay. Kapag maraming produkto,
marami ingredients ang kailangan bilhin. Mas mataas ang posibilidad na may hindi mabenta at masayang. Kaya magsimula sa mga produktong alam mong may demand. Halimbawa, pandesal, monay, Spanish bread, cheese bread, ensaymada. Maaari kang magdagdag ng iba pang produkto kapag alam mo na kung ano ang paborito ng iyong customers. Tandaan, hindi paramihan ng produkto ang labanan. Ang mahalaga ay mabilis maubos, masarap, at consistent ang quality. Importante ang recipe at quality control. Sa bakery, napakahalaga ng consistency. Kung ang pandesal mo ngayon ay malambot at masarap, dapat ganoon din bukas. Kung ang Spanish bread mo ay may tamang tamis at feeling ngayon, dapat ganoon din sa susunod na batch. Kaya kailangan mo ng standard recipe. Sukatin ng tama ang bawat ingredients. Huwag puro tansya. Gamitin ang weigh-in scale para maging consistent ang produkto. At siguraduhin malinis ang lugar, kagamitan, at may mga naghahanda ng pagkain. Dahil kahit gaano kasarap ang tinapay, kung hindi maayos ang sanitation, maaaring mawalan ng tiwala ang customers. Alamin ang tamang proseso. Isa ito sa pinakamahalagang bahagi ng bakery business. Huwag basta magtakda ng presyo dahil iyon ang presyo ng bakery. Kailangan mong malaman kung magkano talaga ang cost sa bawat piraso. Isama ang ingredients, packaging, kuryente, ugas, labor, wastage, at iba pang operating expenses. Halimbawa, kung gumagawa ka ng isang batch ng pandesal, kalkulahin mo ang kabuuang gastos. Pagkatapos, hatiin ito sa bilang ng pandesal na nagawa. Doon mo malalaman ang approximate cost bawat piraso. Pagkatapos ay magtakda ng selling price na may sapat na margin para magkaroon ng kita at may pondo para sa operasyon. At huwag kalimutang regular na i-check ang presyo ng ingredients dahil maaaring magbago ang cost ng production. Isa sa kalaban ng bakery ay ang unsold products. Kapag gumawa ka ng napakaraming tinapay pero hindi naman nabenta, maaaring masayang ang ingredients, oras at puhunan. Kaya obserbahan mo ang sale. Halimbawa, kung karaniwang nauubos ang 300 na pandesal kada umaga, huwag agad gumawa ng 700 nang walang dahilan. Magsimula sa quantity na kaya mong ibenta at unti-unting dagdagan. Kapag lumalaki ang demand, mas maganda ang may kaunting kulang kaysa palaging maraming tinapay na hindi nabebenta. Pero syempre, dapat ding matutunan mong balansin ito para hindi mawalan ng customer dahil laging nauubusan. Paano makakakuha ng customers? Hindi sapat na masarap ang tinapay. Kailangan ding malaman ng mga tao na mayroon kang bakery. Gamitin ang Facebook. Mag-post ng malinaw at magandang larawan ng inyong mga produkto. Ipakita kung paano ginagawa ang tinapay. Mag-post ng bagong luto na pandesal. Maaari ka ring gumawa ng promo gaya ng bundle offers o discount sa bulk orders. Halimbawa, maaari kang magkaroon ng special package para sa mga umorder ng maraming tinapay para sa birthday, meeting, school event o iba pang okasyon. Maaari ka rin magkaroon ng delivery kung kaya ng iyong operasyon. At higit sa lahat, alagaan ang regular customer. Dahil lang isang satisfied customer ay pwedeng maging repeat customer at pwedeng magrekomenda ng bakery mo sa ibang tao. Huwag umasa sa isang paraan lang ng pagbebenta. Kung gusto mong lumaki ang iyong bakery business,
Huwag lang umasa sa walk-in customers. Maaari kang mag-supply sa sari-sari stores, karinderya, canteen, coffee shop, small restaurant, school area vendors. Kung pinapayagan at iba pang reseller, maaari ka rin tumanggap ng bulk orders para sa mga birthday, kasal, reunion at iba pang events. Sa ganitong paraan, hindi lang iisang customer ang pinagkukunan mo ng sales, pero siguraduhin na kaya ng production mo ang dami ng orders bago tumanggap ng malalaking bulk orders ng paunti-unti. Kapag nagsimula ng magkaroon ng regular customers, huwag agad gumastos ng malaki. Unahin mong palakasin ang cash flow. Ayusin ang inventory. Bantayan ang expenses. Alamin kung alin ang mabilis mabenta at alin ang mabagal. Kapag stable na ang presyo, saka magdagdag ng kagamitan o produkto. Maaari kang magdagdag ng bagong klase ng tinapay. Maaari kang magdagdag ng cake, pastries o iba pang mga produkto. At kapag lumaki na talaga ang demand, saka mo pag-isipan ang mas malaking lugar o karagdagang branch. Ang mga dapat iwasan: maraming bakery business ang nahihirapan, hindi dahil walang customers, kundi dahil hindi maayos ang management. Una, huwag paghaluin ang personal na pera at pera ng negosyo. Ikalawa, huwag basta kumuha ng pera sa sales nang hindi tinatala. Ikatlo, huwag bumili ng sobrang daming ingredients kung hindi naman kailangan. Ikaapat, huwag pabayaan ang quality. Ikalima, huwag kalimutang mag-record ng araw-araw na sales at expenses. Kahit maliit ang bakery, dapat marunong kang mag-compute. Dahil hindi porke maraming pera ang pumapasok sa cashier ay ibig sabihin malaki na ang kita. Kailangan mong ibawas ang lahat ng gastos para malaman ang tunay na net profit. Maging mapagmatsyag sa operasyon. Araw-araw bantayan ang iyong bakery. Tingnan kung ilan ang nagawang tinapay, ilan ang nabenta, ilan ang natira, magkano ang sales, magkano ang ginastos, at magkano ang tunay na kinita. Sa ganitong paraan malalaman mo kung lumalaki ang negosyo o nauubos lang ang puhunan. Maaari kang gumawa ng sample, notebook, o spreadsheet para sa daily records. Kahit simpleng pagtatala lang, malaking tulong ito sa pagdidesisyon. Kaya kung pangarap mong magkaroon ng sariling bakery, tindahan mo. Hindi kailangang napakalaki agad ng puhunan. Hindi kailangang napakaraming produksyon agad. At hindi kailangang maging perpekto agad ang negosyo. Ang mahalaga ay magsimula ka sa maayos na plano, tamang produkto, magandang kalidad, tamang presyo at mahusay na serbisyo. Magsimula sa kaya mong puhunan, matutong mag-compute, alamin kung ano ang gusto ng mga customers, iwasan ang sobrang gastos at wastage, at unti-unting palakihin ang negosyo habang lumalaki ang demand. Dahil sa bakery business, hindi lang tinapay ang ibinebenta mo. Nagtatayo ka ng tiwala, pangalan, at regular na customers. At kapag nakuha mo na ang tiwalang iyon, bawat umagang may bagong lutong tinapay ay maaaring maging panibagong oportunidad para kumita. Kaya kung gusto mong magsimula, pag-aralan muna ang marketing. Gumawa ng simpleng business plan. Kalkulahin ang puhunan at gastos at magsimula sa mga produktong alam mong kayang ibenta. At tandaan mo, maliit man ang unang bakery, pwedeng lumaki basta maayos ang pamamalakad. Masarap ang produkto at hindi susuko ang negosyante. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, huwag kalimutang mag-follow, like, share at mag-subscribe sa ating YouTube channel para mas marami pang gustong magnegosyo ang makaalam ng mga simpleng business ideas.
Maraming salamat sa panonood at sana ay makatulong ang video na ito sa pagsisimula ng iyong sariling bakery business. Hanggang sa susunod na video.